Latest balita po tayo mga kababayan. Mas lalo atang pinainit ni BP Inday ang kanyang mga kritiko. Ang dance floor pala mga kababayan. Mantakin mo kasi. Sa gitna ng nakagugulat niyang banat kay President Bongbong Marcos Jr. at mga banat na kanyang kritiko, pinagpiestahan online ang video ng kanyang pagsasayaw. Naku po mga kababayan. Iba talaga si BP Inday, no? Makikita natin sa video na sobrang aliw na aliw siya sa kanyang pagsasayaw. Naku po. Narito, pakinggan natin ang kabuuhang balita. Kabayan, eto. Kembot kung kembot habang nakasmile. Meron pang naka-okay na dance steps. Viral online ang mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka-makeup at naka-koronang butterfly pa. Nitong weekend pa, spotted si Duterte sa Baklaran sa Parañaque. Bantay sarado siya ng mga pulis habang nagpi-fishball. Ang mga ganap na yan ng bising, nag-viral matapos ang 2 oras niyang press con noong Biyernes kung saan lantaran niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, hindi naman daw dadalo si Pangulong Duterte mga kababayan sa pagdinig bukas sa Kamara dahil sa pagod pa raw ang dating Pangulo. Dahil sa kagagaling lang ito ng Maynila at kailangan pa di umano ng tamang pahinga dahil nasa Davao siya ngayon. At alam naman natin na may dada din si Tatay Digong mga kababayan, di ba? Pero sabi ng kanyang abogado, rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. Nako po mga babayan ha. Tila sa tingin ko dito, pinaghandaan ito ni Tatay Digong mga kabayan. Kasi kung pupunta siya bukas at di gaanong handa, di hando si Tatay Digong mga babayan, di ba? Alam naman natin ang Tuadcom Naku po, yung Quad Committee mga kabayan, kung magtanong, alam mo na. Kung di nila magustuhan yung tanong mo, yung sagot mo, contempt ka kaagad. Nako po, kaya minabuti na siguro ni Tatay Digong mga babayan na handa sila yung kampo niya at siya din mismo. Handang-handa na patuwarin mga babayan, handang sagutin ang Quad Committee. Yun, nako po. At eto pa mga babayan ang karagdagang balita sa araw na ito. Labag sa revise sa Penal Code ang banta ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos na huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na labi siyang nagulat sa sinabi ni VP Sara dahil bukod sa hindi nakakatawa ang kanyang banta ay paglalapastangan din ito sa namatay. Binigyan din ni Remulla na ang sinambit ni VP Sara ay gawain ng isang taong walang malinaw na pag-iisip. Sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code, nakasaad na maikukonsiderang libelous ang pambabastos sa taong pumanaw na. Nagulat ako sa YouTube kahapon nung pinapanood ko yung hearing ng press conference ni VP Sara, Vice President Sara. Nagulat ako masyado. Ganun ha? Mabigat. Ano mga binitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy pag hindi niya ako tinigilan. Oo. Ay huhukayin ko yung labi ng yung ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan. Ano yan? May violation sa revised penal code. Paul yun. Paul talaga yun. Hindi na nakakatawa yun Iba na It does not speak of a sane the sane and clear thinking person. Iba na yun. Ibang klase talaga. Non-compos mentis na yung pinanggagalingan. Yung binibitawan. Naku po mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa mga banat din ni DOJ Secretary Boying Remulla? Naku po, na si BP Inday ay pwede makasuhan mga kababayan. Naku, dahil sa mga patutsada nito ukol sa ama ni Pangulong Marcos.
Nako, alam nyo kasi yung mga birada ni Inday, mga babayan, is di yung kagaya ng tradisyonal na politiko na may script. Di ba? Itong si BP Inday is organic na organic, mga babayan. Parang yung nag-uusap lang kayo ng magbabarkada at sa sinasabi niya na hoka. Itong si BP Inday is organic na organic, mga babayan. Para lang yung nag-uusap kayo ng magbabarkada mo. Di ba? At sa sinasabi niya na hukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay ng ama ni PBBM, ay nako, Diyos mio, mga kabayan. Paniguradong expression niya yon. Yung bang nag-aaway kayo ng kaibigan mo tapos sabihan mo ng, di ba, yung may masasabi ka na yung expression mo bunga ng yung mga kabayan, yung puot mo, di ba? At I think nasabi niya yun, Inday, mga kabayan, para lang kahit paano mahiya naman yung mga Marcos, mga kabayan. Kasi alam naman natin, di ba? Kung bastusan lang, nako, number 1 dyan, yung mga anti-Marcos at yung dilawan, mga babayan. Di ba? Pangungutya nila noon ni Apolacay, di ba? Wagas, mga babayan. At ayaw pa nga nilang ipalibing sa mga libingan ng mga bayane. Di ba, mga babayan? Tapos ngayon, pro Marcos na sila, mga babayan. Di ba? Sino yung nagpalibing, mga babayan? Yung may tapang at malasakit na ipalibing si Apolacay, kahit ang daming nagrarally, nagwewelga, mga babayan, na bakit ipalibing ni Pangulong Duterte si Apolacay dahil isa raw yung dihamak na magnanakaw, mga babayan. Di ba? Tapos si Pangulong Duterte, hindi pinansin yung mga kritiko na yan. At may malasakit, ipinalibing sa mga libingan ng mga bayani, mga babayan. Ano ngayon, mga babayan, di ba? So ngayon, yung si BP Inday naman ang bumanat sa kanila, nasasakta na sila at nagsama-sama pa, mga babayan. Nako po, full force sila ngayon. Lalong-lalo na yung tuwad ko, mga babayan. Nako po, quad ko, mga babayan, na grabe kung makapanglait ni BP Inday. Pinagtawanan pa, lalong-lalo na yung sikong atras abante, mga babayan. Alam nyo na yon. Samantala, mga babayan, heto, agad namang rumesbak si Atty. Sal Panelo, mga babayan, sa mga banat ng kritiko ni BP Inday. Eto, pakinggan natin. Samantala, binweltahan naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte makaraan nitong maglabas ng mga pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Panelo, exaggeration lamang ito at hindi dapat seryosohin ng publiko. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Dinipensahan ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang kontrobersyal na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang press conference. Ayon kay Panelo, hindi nito maiwasang maaliw sa reaksyon ng mga bumabatiko sa bise, lalo't malinaw na isang hyperbole o exaggeration lamang ang mga binitiwang pasaring nito. Partikular na ang paghuhukay sa bangkay ni dating President Ferdinand Marcos Sr. at pagpapatapon nito sa West Philippine Sea. Sa panayam sa DZRH, isinaad pa nito kung bakit hindi dapat seryosohin ang mga sinabi ng bise sa naturang press conference. Number one, hindi niya sinabi yan publicly. Nire-recount niya lang na may sinabi siya doon sa kanyang kaibigan sa kanilang group chat. Dalawa, yung kaibigan niya, na kapatid ng presidente, hindi nga nag-react, which means na hindi niya sineryoso yung sinabi. Pangatlo, ang ibig talagang sabihin lang ni BP Sara, tantanan niyo na ako. Binweltahan din ng dating Presidential Counsel ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla na labag sa revised penal code ang ginawa umano nitong desecration of the dead. Unang-una, ang crime, may I remind your good friend Secretary, Opo. the crime is when you commit it. Pag ginawa mo,
Ba't may ginawa na ba siya? Hirap sa kanya. Kakalimutan niya na yung kanyang batas. Dagdag pa ni Panelo, ang mga naging pahayag ni VP Sara ay isa lamang tugon sa walang tigil na pag-atake sa kanya at paalala na gawin na lang nila ang kanilang mga trabaho. Pero sa kabila nito, hindi rin ito inaalis ang posibilidad na magkaayos ang dalawa pagdating sa usaping politika, lalo't hindi naman talaga magkaibigan ang magkabilang panig.